Itinuro ako ng aking asawa sa mukha at sumigaw. Ano naman kung buntis ka? Nadulas ang nanay ko. Kaya dapat mo siyang paglingkuran. Hindi na ako nag-abalang makipagtalo. Sa halip, nagbigay ako ng isang mungkahi na nagpabagsak sa kaniyang kayabangan. Ibig mo bang sabihin, ipalaglag ko muna ang sanggol na ito para malaya akong makapunta doon at alagaan ang nanay mo? Hinaplos ko ang aking siyam na buwang tiyan, nakitang-kita na ang umbok habang pilit na pinipigilan ang panginginig na dumaan sa aking gulugod. Ang aking matatalas na mata ay nakatitig ng diretso sa lalaking nakatayo sa tapat ng pinto ng banyo habang kalmado ko siyang tinatanong pabalik. Natigilan si Daniel. Ang kamay niyang nagluluwag ng kaniyang mamahaling kurbata ay biglang huminto. Kumunot ang kaniyang noo. Ang guwapong mukha na dati kong hinangaan ay wala nang natira kundi ang pagkairita at galit ng isang lalaking may napakataas na pride. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan dyan? Sinong nagpasabi sa iyo na ipalaglag mo ang bata? Ang sinasabi ko lang ay mag-leave ka muna ng maaga sa trabaho. Matanda na si nanay at aksidenteng nadulas, kaya nabali ang kaniyang hita. Bilang manugang, kung hindi mo man lang siya maalagaan kahit isang araw, ano na lalong sasabihin ng ibang tao? Na ako ay isang walang utang na loob na anak? Ang amoy ng mamahaling imported na alak ay nanggagaling sa kaniyang katawan, ngunit hindi nito maitago ang isa pang amoy. Isang matamis, mura, at estrangherong pabango ng babae. Nakakapit ito ng mahigpit sa kwelyo ng kaniyang puting polo. Huminga ako ng malalim, naramdaman kong kumulo ang aking sikmura. Hindi ko alam kung dahil ito sa morning sickness sa huling bahagi ng aking pagbubuntis o dahil sa matinding dumi na nararamdaman ko sa kaniya. Alas, LF, 30 na ng gabi. Nasa ika. 27 linggo na ako ng aking pagbubuntis. Nitong mga nakaraang buwan, nakakaranas ako ng matinding pamamaga, lalo na sa aking mga paa na halos hindi ko na maipanglakad dahil sa pamamaga. Binalaan na ako ng doktor na may panganib ako ng pre-eclampsia. Palaging nasa critical na level ang aking presyon ng dugo at kailangan ko ng lubos na pahinga. Ngunit ngayon, ang aking asawa na kasama ko sa higaan gabi-gabi ay nakatayo doon at malamig na naguutos sa akin na maging isang mamahaling katulong. Ang daling sabihin para sa iyo, no? Ngumiti ako ng mapait at kinuha ang aking medical record sa tabi ng kama bago ito inihagis sa kaniya. Tingnan mo ito, Daniel. Nasa huling buwan na ako ng pagbubuntis. Sabi ng doktor, isang maling galaw ko lang ay maaari nang pumutok ang aking panubigan anumang oras. Gusto mong mag-leave ako sa trabaho para araw-araw akong magmaneho mula sa high-end townhouse natin dito sa Quezon City, papunta sa siksikang eskinita sa Tondo para alagaan ang nanay mo? 20 kilometro ang layo niyan. Daniel, alam mo ba kung gaano katindi ang trapiko sa EDSA at Espanya tuwing rush hour? Kahit ang taong malusog ay sasakit ang ulo sa biyaheng iyon. Tapos gusto mong pilitin ang isang buntis na malapit ng mga anak na dumaan doon para lang punasan at paglingkuran ng nanay mo? Tinabig lang niya ang mga papel at hindi man lang ito tiningnan. Hinubad niya ang kaniyang polo, itinapon sa basket at sumigaw. Akala mo ba ikaw lang ang marunong manganganak dito? Noong buntis si nanay sa akin, kahit malapit na siyang manganak ay nagbubuhat pa siya ng mga sako ng bigas sa palayan sa probinsya, pero wala namang nangyaring masama sa kaniya. Nakatira ka sa magandang bahay, may kotse, may aircon, hindi mo man lang nararanasan ang maglakad sa putik o mag-igib ng tubig, kaya huwag kang magreklamo. Bilang manugang, kapag nagkasakit ang biyenan mo, dapat alam mo kung paano kumilos. Kung hindi mo siya aalagaan, sino ang gagawa? Kailangan pang magtrabaho ni Olivia, hindi naman pwedeng habang buhay niyang alagaan ang matanda. Nang marinig ko ang pangalan ni Olivia, ang aking galit ay parang binuhusan ng langis. Si Olivia, ang kaniyang paboritong kapatid na babae na 28 taong gulang na. Ang kaniyang trabaho ay walang katiyakan. Ngunit pagdating sa karangyaan at pagpapasikat, walang sinuman ang makakatalo sa kaniya. Noong nakaraang buwan, kinailangan kong magtiis at ilihim kay Daniel ang pagbabayad ng higit sa 250,000 pesos gamit ang sarili kong pera para sa utang ng kaniyang kapatid sa credit card dahil lamang sa pagbili nito ng mga branded na bag upang magpasikat sa kaniyang kasintahan. Napakahirap ba ng trabaho ng kapatid mo habang ako naman ay walang ginagawa? Ako rin ay isang project manager at marami rin akong inaasikasong trabaho. Kung talagang mahal mo ang nanay mo, bakit hindi ka magbayad ng isang pribadong nurse? Hindi ba sapat ang sweldo mo bilang investment director
para magbayad ng 25,000 pesos kada buwan para sa mag-aalaga sa kaniya? O natatakot ka lang na magasta ang pera mo? O kaya na may inaalala mo ang huwad na karangalan ng nanay mo? Natatakot ka ba na husgahan siya ng kaniyang mga kaibigan na walang silbi ang kaniyang manugang dahil hindi siya inaalagaan kapag may sakit? Dahil tinamaan sa kaniyang kahinaan, namula ang mukha ni Daniel. Itinuro niya ang kaniyang daliri sa aking mukha at may pagbabanta sa kaniyang boses. Manahimik ka. Huwag mong gamitin sa akin ang ugali mong mayaman para turuan ako sa buhay. Ang pera ay hindi napupulot lang kung saan-saan. Ang pagkuha ng ibang tao ay hindi magiging kasing ingat ng sarili nating pamilya. Ikaw ang manugang, may dugo ka ng pamilyang ito, at ang batang iyan ay apo rin niya. Kung aalagaan mo siya ng kaunti, mamamatay ka ba? Sinasabi ko sa'yo, dahil buntis ka kaya kinakausap pa kita ng maayos. Bukas, ayusin mo ang iyong trabaho, dahil natawagan ko na si nanay. Bukas ng umaga, pupunta ka roon para asikasuhin ang kaniyang pagkain at gamot, wala nang marami pang daldal. Pagkasabi niya yon, tumalikod si Daniel at pumasok sa banyo, sabay bagsak ng pinto ng malakas. Iniwan niya akong mag-isa sa malawak na silid. Ang tunog ng umaagos na tubig mula sa shower ay tila gustong hugasan ang mababang amoy ng pabangong iyon. Ngunit paano nito mahuhugasan ang kaniyang makasarili at malupit na pagkatao? Hinaplos ko ang aking tiyan. Tila naramdaman ng aking anak ang galit ng kaniyang ina, kaya lumaban siya sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa aking tiyan. Ang aking mga luha ay pumatak ng may pait. Dahil sa pagmamahal ko kay Daniel, sinuway ko ang aking ama at inilihim ang aking tunay na pagkakakilanlan bilang nag-iisang anak ng may-ari ng Imperial Land Holdings, isang higanteng kumpanya ng real estate, upang maging isang simpleng asawa at bumuo ng aming pamilya. Akala ko ay nakapag-asawa ako ng isang lalaking may pangarap at marunong magmahal sa kaniyang asawa at anak, ngunit sa mata pala ni Daniel at ng buong pamilya ni Teresa, ako ay isa lamang instrumento para magpatuloy ang kaniyang lahi, isang ATM kapag kailangan nila ng pera, at isang libreng katulong para lamang mapunan ang kanilang huwad na pride. Sa loob ng 3 taon bilang manugang, marami akong tiniis. Si Teresa ay may matinding diskriminasyon laban sa mga babae at palagi akong pinupuna mula sa aking pananamit hanggang sa aking pagluluto. Binalhan ko siya ng mamahaling ginseng extract, ngunit ipinamahagi niya ito sa kaniyang mga kamag-anak at ipinagkalat na peke ang aking binili. Binilhan ko siya ng mga bagong kagamitan sa bahay sa Novaliches, ngunit pinintasan niya ito at sinabing nag-aaksaya lamang ako ng pera. Tiniis ko ang lahat dahil naniwala ako na ang kabutihan ay magdadala ng kapayapaan at balang araw ay maiintindihan din ako ng aking biyenan. Ngunit ngayong gabi, ang aking pasensya ay umabot na sa hangganan. Pinilit niya ang isang buntis na may panganib ng pre-eclampsia na magbiyahe ng higit sa 40 kilometro balikan sa gitna ng trapiko at polusyon ng Maynila para lamang sa kanilang kasakiman. Tahimik kong kinuha ang aking telepono at binuksan ang aking mga mensahe. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala sa akin ng larawan kaninang 9:00 ng gabi. Sa larawan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bar, yakap-yakap ni Daniel ang baywang ng isang babae. Ang kaniyang likod ay pamilyar sa akin, at siya rin ay may malaking tiyan. Ngumiti ako ng mapait at pinunasan ang aking mga luha. Ang huling kahinaan ko para sa lalaking ito ay tuluyan ng namatay. Gusto mong pumunta ako roon para alagaan ang nanay mo? Si Daniel, tingnan natin kung paano ninyo tatapusin ng nanay mo ang dula-dulaang ito. Kinabukasan, ang hangring sa aming 3 palapag na townhouse sa New Manila, Quezon City ay napakabigat dahil sa tensyon. Si Daniel ay hindi nagsasalita sa akin simula nang magising siya. Suot ang kaniyang pasadyang kulay abo na suit, tumayo siya sa harap ng salamin upang ayusin ang kaniyang kurbata na may malamig na mukha. Sakto 8:00 ng umaga, isang malaking 7-upuang taxi ang huminto sa harap ng aming pinto. Mabilis na lumabas si Daniel. Pagkalipas ng ilang sandali, binuhat nila ng tsuper si Teresa papasok sa bahay. Ang kanang binti ng aking biyenan ay may makapal at matigas na semento. Bakas sa kaniyang mukha ang sakit. Ngunit sa sandaling magtama ang aming mga mata, ang kaniyang tingin ay naging matalas na parang kutsilyo. Dahil hindi mo kayang dalhin ang mukha mo roon para paglingkuran ako, kaya pinili ko na lang nakalad ka rin ang aking matandang katawan dito para masiyahan ka. Halos ibagsak si Teresa sa mamahaling sofa sa sala
habang nagbibitiw ng masasamang salita. Inilapag naman ni Daniel ang mga bag ng kaniyang nanay sa sahig at matalim akong tiningnan. Nandito na si nanay, kaya ikaw na ang bahala sa bahay at sa pagkain. Aalis na ako para magtrabaho at kapag narinig ko na nagreklamo si nanay pag uwi ko mamaya, wag mo akong sisisihin kung maging malupit ako sa'yo. Nakatayo ako habang nakasandal sa gilid ng hagdan, habang ang aking mga kamay ay kusang humahawak sa aking matigas na tiyan. Tiningnan ko ng diretso ang aking asawa na nagbibigay ng utos nang hindi nakikipagtalo. Ang pinto na gawa sa mamahaling kahoy ay sumara ng malakas. Narinig ko ang tunog ng makina ng Mercedes ni Daniel habang umaalis, na nag-iwan sa akin kasama ang babaeng palaging itinuturing ako na tinik sa kaniyang lalamunan. Bakit nakatayo ka pa dyan na parang tuod? Hinampas ni Teresa ang kaniyang kamay sa hawakan ng sofa. Kumuha mo ako ng maligamgam na tubig. Sumasakit ang aking tiyan dahil sa biyahe. Napakawalang silbi mong manugang. Dinala ko ang aking namamagang mga paa sa kusina para kumuha ng tubig at maingat itong inihain sa kaniya. Kinuha niya ang baso, uminom ng kaunti, at bigla itong idinura sa mamahaling carpet sa sala. Napakainit nito. Gusto mo bang mapaso ang dila ko? Sinasabi ko na nga ba, kahit simpleng tubig ay hindi mo kayang ihanda ng maayos. Kinagat ko ang aking labi at huminga ng malalim para pigilan ang aking presyon na tumaas. Nanay, nilagyan ko po iyan ng malamig na tubig para maging maligamgam lang. Galing po kayo sa labas at malamig ang panahon, kaya hindi maganda sa tiyan ang uminom ng masyadong malamig. Lumalaban ka pa? Pasigaw na sabi ni Teresa. Sabi ko mainit, kaya palitan mo ngayon din. Tahimik kong kinuha ang baso at bumalik sa kusina. Ang pakikipagtalo sa taong sadyang naghahanap ng mali ay walang silbi. Noong bandang alasi, 6 ng umaga, sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Lumalabas na maaga pa lang ay tinawagan na ni Teresa ang kaniyang mga kaibigan sa kaniyang senior club sa Novaliches para pumunta rito. Hindi ko alam kung anong kwento ang sinabi niya sa kanila, ngunit 3 hanggang 4 na matatandang babae ang sunod-sunod na dumating. Ang iba ay may dalang ilang pirasong dalandan at mansanas. Nang makita nila ang aming magandang bahay, ang isa sa kanila ay agad na nagpahayag ng kaniyang paghanga. Napakaswerte mo naman, Teresa. Dinala ka ng anak mo rito sa Quezon City para alagaan. Mas mabuti ito kaysa maiwan kang mag-isa sa Novaliches habang may sakit. Ngumiti ng malawak si Teresa habang hinahampas ang kaniyang hita. Sinasabi ko sa inyo, napakabait at napakasunuri ng aking anak na si Daniel. Sabi niya sa akin, Nanay, dito ka na lang tumira para maasikaso kita, huwag kang umasa sa ibang tao. Sa salitang ibang tao, nilakasan niya ang kaniyang boses at tumingin sa akin habang nahihirapan akong magbalat ng prutas sa lamesa. Ang isa pang babae na naka-floral na damit ay napailing habang nakatingin sa aking malaking tiyan. Pero malaki na ang tiyan ng manugang mo. Nahihirapan na siyang maglakad. Paano kanya maalagaan? Naku, pagbubuntis lang iyan, hindi naman cancer. Kumaway si Teresa upang siguraduhin na naririnig ko ang bawat salita niya. Noong ipinagbubuntis ko si Daniel, sa umaga ay nagtatanim ako ng palay. Sa tanghali ay nagbubuhat ako ng bigas. At sa gabi ay nagsisibak ako ng kahoy. Pagkatapos ay nanganak lang ako ng ganoon kadali. Ang mga kabataan ngayon ay masyadong spoiled, kaunting hirap lang ay nagrereklamo na, nananakot pa tungkol sa pre-eclampsia at mataas na presyon. Bilang manugang, kahit nabali ang paa ng biyenan niya, ang mukha niya ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ba isang kamalasan ang magkaroon ng ganiyang manugang sa pamilya? Ang kutsilyong pambalat sa aking kamay ay biglang nadulas at muntik nang mahiwa ang aking hinlalaki. Ang mga mapang-asar na salita at tawanan ng mga matatanda ay patuloy na umalingaw-ngaw sa sala. Ang huwad na pride ni Teresa ay napupunan sa pamamagitan ng aking pagtitiis. Inilagay ko ang plato ng mansanas sa lamesang salamin. Kumain po kayo. Pagkatapos niyon, tumalikod ako at nagpaalam na aakyat muna para magpahinga habang naririnig ko pa rin si Teresa na sumisigaw sa likod ko na wala akong galang dahil hindi ko man lang sila sinamahan. Noong tanghali na, umalis na ang kaniyang mga kaibigan. Kahit na masakit ang aking loob, nagluto pa rin ako ng masarap na pagkain sa kusina. Pork adobo na malambot, sinabawang kalabasa na may gilingat, at isang platong pinangat na isda na may luya. Lahat ng ito ay masusustansya at madaling tunawin para sa isang may sakit sa buto. Inihanda ko ang tray ng pagkain
at dinala ito sa lamesa sa sala. Kinuha ni Teresa ang kutsara, tinusok-tusok ang adobo, at sumimangot bago itinapon ang kutsara sa tray. Anong klaseng pagkain ba ito? Napakasebo ng karne, at ang isda naman ay napakaamoy lansa. Gusto mo ba akong patayin para maging malaya ka na? Pinigilan ko ang aking emosyon at sinabi, Nanay, pinalambot ko po ng husto ang karne at pinili ko po ang bahaging walang masyadong taba para madali ninyong manguya. Ang isda naman po ay nilinis ko ng maayos gamit ang asin at luya para matanggal ang lansa. Sabi po ng doktor ay iwasan ninyo ang masyadong maalat kaya binawasan ko po ang lasa. Ah, marunong ka nang sumagot ngayon? Dahil ba buntis ka ay akala mo pwede mo nang hiyain ang pamilyang ito? Sigaw ni Teresa, huwang ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Itinaas niya ang kaniyang kamay at tinabig ang mangkok ng sinabawang kalabasa, kaya ito ay natapon sa sahig. Ang mainit na sabaw ay tumilamsik at nabasa ang aking puting lapi ng aking damit buntis. Itapon mo lahat iyan. Mas mabuti pang mamatay ako sa gutom kaysa kainin ang niluto mo. Tumingin ako sa kalat sa sahig. At pagkatapos ay sa aking namumula at namamagang mga paa. Isang matinding pananakit ng tiyan ang naramdaman ko, kaya kinailangan kong humawak ng mahigpit sa gilid ng lamesa para hindi ako mabuwal. Nang hindi nagsalarita, tumalikod ako at pumunta sa balkonahe para huminga ng malalim. Hindi ko maaaring hayaan na ang aking negatibong emosyon ay makasama sa aking anak. Pagkalipas ng 15 minuto, nang kumalma na ang sakit, kumuha ako ng basahan sa labahan para linisin ang kalat, ngunit nang makarating ako sa pinto ng sala, huminto ako. Narinig ko ang boses ni Teresa na umiiyak habang may kausap sa telepono. At sadyang naka-loudspeaker ito sa pinakamalakas na tunog. Daniel, umuwi ka na. At tingnan mo kung paano ako pinahihirapan ng asawa mo rito. Ang boses ni Teresa ay nanginginig at umiiyak, na parang isang kaawa-awang matanda na biktima ng pang-aabuso, napakalayo sa kaniyang galit na anyo kanina. Nang itapon niya ang sabaw. Huminto ako sa paghinga at sumandal sa pader kung saan hindi ako makikita. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bulsa, gamit ang malamig kong kamay at mabilis na pinindot ang voice recorder. Sa kabilang linya, narinig ko ang galit na boses ni Daniel. Bakit po, nanay? Ano na naman ang ginawa niya? Hindi man lang niya ako pinagluto, anak. Sabi ni Teresa habang patuloy sa kaniyang pag-arte na tila totoong totoo. Kaninang umaga, binigyan lang niya ako ng mainit na tubig na muntik nang makapaso sa dila ko. Ngayong tanghali naman, dahil gutom na ako, humingi ako ng pagkain pero binigyan niya ako ng kaning lamig at panis na isda. Nang sabihin ko na mabaho ang isda, nagwala siya at itinapon ang mainit na sabaw sa akin bago umalis. Diyos ko, pinalaki ko ang aking anak para maging isang direktor. Tapos ngayon ay tinatrato lang ako ng kaniyang asawa na parang asong nagugutom dito. Ano? Itinatapon niya ang sabaw sa'yo? Sigaw ni Daniel sa kabilang linya. Punong-puno ng galit ang kaniyang boses. Hintayin mo ako. Uuwi ako mamaya at sasampalin ko ang mukha niya. Napakawalang galang niyang babae. Ako na ang bahala sa kaniya. Umuwi ka agad. Baka mamatay ako sa gutom dito. At saka, kailangan pala ni Olivia ng pera para sa kaniyang hulog sa kotse. Kung may sobra ka dyan, bigyan mo siya. Kaninang umaga ay umiiyak siya sa akin dahil nahihirapan siya. Hindi pinalampas ni Teresa ang pagkakataon na humingi ng pera para sa kaniyang paboritong kapatid na walang silbi. Sige po, magpahinga muna kayo. Uuwi ako mamaya para singilin siya. Pagkatapos ng tawag, biglang nawala ang iyak ni Teresa. Kumuha siya ng mansanas sa lamesa na binalatan ko kanina, kinagat ito ng malutong at kumain ng may ngiti sa kaniyang mukha. Bulong niya sa sarili. Bagay sa'yo iyan, akala mo kung sino ka para mag-inarte sa akin. Nakatayo ako sa dilim habang nakatitig sa screen ng aking telepono na nagre-record ng bawat segundo ng kaniyang pagsisinungaling. Isang malamig at matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Gustong-gusto ni Teresa ang magdrama. Gusto naman ni Daniel na maging isang mabuting anak na nagtatanggol sa kaniyang pamilya kahit walang katuwiran. Sige, maganda ang dulang ito. At oras na para ihanda ko ang entablado para sa huling tagpo. Sakto alas, 6:30 ng gabi, narinig ko ang tunog ng gulong ng sasakyan sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Daniel na may galit na mukha. Si Teresa na nakahiga sa sofa habang nanonood ng TV ay mabilis na pinatay ang screen nang marinig ang kaniyang anak.
Nagsimula siyang dumaing na parang biktima ng isang matinding pang-aabuso. Nasaan ang asawa ko? Itapon ni Daniel ang kaniyang gamit sa sofa at sumigaw, habang naghahanap ang kaniyang mga mata sa buong sala. Dahan-dahan akong lumabas ng kusina, habang may hawak na baso ng tubig. Kalmado ko itong inilagay sa lamesa sa harap nilang dalawa. Nandito ako. Kararating mo lang. Bakit sumisigaw ka na agad? Sabi ko nang may malamig na boses habang nakahawak sa aking malaking tiyan. Lumapit si Daniel at itinuro ang kaniyang daliri sa aking mukha, nang may galit na mga mata. Dapat mo pa ba akong tanungin? Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Hinayaan mo siyang magutom buong araw, at itinapon mo pa ang mainit na sabaw sa kaniya. Gusto mo na bang mamatay? Huwag mong isipin na dahil buntis ka ay hindi kita papatulan. Pagkasabi niyon, itinaas niya ang kaniyang kamay para sampalin ako. Subukan mong saktan ako. Hindi ako dumaan sa takot, bagkus ay tumitig ako ng diretso sa kaniyang mga mata. Saktan mo ako, at bukas na bukas ay makikita mo ang pangalan at mukha mo sa unang pahina ng mga balita dahil sa pananakit sa isang buntis na malapit ng manganak. Ang kamay ni Daniel ay huminto sa hangin. Nagngit-ngit ang kaniyang mga ngipin ngunit pinanatili ang kaniyang galit. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Isa kang walang utang na loob at malupit na manugang. May sakit ang nanay ko tapos sinasaktan mo siya. Wala kang karapatang maging ina. Pananakit? Napatawa ako ng malakas. Isang mapait na tawa na umalingaw-ngaw sa aming magandang, ngunit malamig na sala. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bulsa. Daniel, bilang isang investment director, palagi kang naghahanap ng ebidensya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoong ebidensya. Pinindot ko ang audio file na aking na-record at nilakasan ko ang tunog nito. Daniel, umuwi ka na, at tingnan mo kung paano ako pinahihirapan ng asawa mo rito. Ang umiiyak at nanginginig na boses ni Teresa ay malinaw na narinig. Ang mukha ni Daniel na kanina lang ay puno ng galit ay biglang natigilan. Tumingin siya sa kaniyang nanay, habang si Teresa na kanina ay dumaing, ay biglang napanganga at nawalan ng kulay ang mukha. Ang recording ay nagpatuloy. Hindi man lang niya ako pinagluto, kaning lamig at panis na isda. Bigyan mo rin si Olivia ng pera. At natapos ito sa tunog ng kaniyang paghinga at ang kaniyang bulong na, bagay sa iyo iyan. Akala mo kung sino ka para mag-inarte sa akin. Ang sala ay naging napakatahimik. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Daniel ang naririnig. Mukha siyang binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng taglamig at hindi makapagsalita ng maayos. Tiningnan niya ang recording at pagkatapos ay ang kaniyang nanay na nakaupo sa sofa habang hawak ang kaniyang dimit. Nanay, ano ito? Ibig sabihin, ikaw ang nagtapon ng sabaw? Tanong ni Daniel habang nanginginig ang kaniyang boses. Ang kaniyang pagiging mayabang kanina ay biglang nawala. Nag-aalangan na sumagot si Teresa. Anak, kasi dahil sa ugali ng asawa mo, nagalit lang ako kaya. Sapat na, sabi ko ng may galit na boses. Kinuha ko ang baso ng tubig sa lamesa at bigla itong itinapon sa sahig. Ang tubig ay tumilamsik sa paanan ni Daniel. Daniel, tingnan mo ito ng maayos. Ang tubig na natapon ay hindi na muling maibabalik pa. Ang huling respeto ko sa pamilyang ito ay tuluyan ng nawala. Hindi ninyo ako itinuturing na tao, kundi isang katulong na maaari ninyong pagbuhusan ng galit para sa inyong huwad na pride. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa hagdan at kinuha ang maleta na inihanda ko kanina. Anong? Pure? Anong gagawin mo? Natatarantang lumapit si Daniel para harangan ang aking maleta. Maaari pa nating pag-usapan ito. Matanda na si nanay. At kung minsan ay nagkakamali siya. Buntis ka at malapit ng manganak? Saan ka pupunta? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nakita ka nilang umaalis? Sasabihin ng ibang tao? Ang inaalala mo lang ay ang sasabihin ng iba at ang pride mo, pero pakiwari mo ba ay inaalala mo ang buhay naming mag-ina? Tiningnan ko siya ng diretso sa kaniyang mga mata at binigkas ang bawat salita. Maghiwalay na tayo simula sa sandaling ito. Wala na akong kinalaman sa pamilya mo. Ang divorce papers ay ipapadala ng aking abogado sa opisina mo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kung aalis ka sa bahay na ito, sinong mag-aalaga sa iyo para manganak? Kung wala ako, paano ka mabubuhay? Pasigaw na sabi ni Daniel habang pilit na ginagamit ang kaniyang kapangyarihan bilang lalaki para takutin ako.
Palagi niyang iniisip na sa maliit kong suweldo bilang isang project manager, kapag iniwan ko siya ay wala akong matitirhan. Hindi ko na siya sinagot. Tinabig ko ang kaniyang kamay, hinawakan ang aking maleta, at naglakad patungo sa pinto. Isang luxury cab na aking nabook ang naghihintay na sa labas. Sumakay ako sa sasakyan at isinarado ang pinto ng malakas habang iniwan si Daniel na nakatayo sa labas na nakatitig sa akin. Ang sasakyan ay nagsimulang umalis, na naglayo sa akin sa impyerno na tinatawag nilang tahanan. Ang aking patutunguhan ay hindi isang murang motel, kundi isang luxury service apartment sa Bonifacio Global City BGC, isang napakaligtas na lugar na may serbisyong panlinis at medikal, na aking nirentahan sa halagang 70,000 pesos kada buwan, gamit ang aking elite black card na nakapangalan sa akin. Noong gabing iyon, sa loob ng malawak at tahimik na apartment, nakasandal ako sa malambot na kama habang nakatingin sa mga ilaw sa labas ng bintana. Ang aking telepono ay patuloy na tumutunog dahil sa mga mensahe mula kay Daniel, ngunit wala man lang kahit isang paumanhin. Sapat na ba ang pag-iinarte mo? Umuwi ka na ngayon din. Umiiyak si nanay at lalong nagkakasakit dahil sa iyo. Gusto mo bang pagtawanan ng buong subdivision ang pamilya natin? Isang buntis na umalis sa bahay, hindi ka ba nahihiya? Bukas ng umaga, bumalik ka rito. At aakto ako na parang walang nangyari. Pinatay ko ang aking telepono at inilagay ito sa tabi. Ang kaniyang mga salita na puno ng pride at manipulasyon ay hindi na muling makakaapekto sa akin. Hinaplos ko ang aking tiyan. Tila naramdaman ng aking anak ang katahimikan, kaya dahan-dahan siyang gumalaw. Ang aking mga luha ay pumatak, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa matinding kagustuhan na protektahan siya. Huwag kang matakot, simula ngayon, ay hindi na natin kailangang magtiis sa kahit kanino. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng kahit sino. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang pag-alis na ito ay simula pa lamang. Ang kakaibang pabango sa polo ni Daniel, ang kilos ni Teresa, at ang labis na kumpiyansa ng aking asawa ay nagpapahiwatig ng isang masamang plano na kailangan kong alamin. Ang umaga sa BGC ay napakatahimik at malinis. Napakalayo sa bagyo na nararamdaman ko sa aking puso. Halos hindi ako nakatulog kagabi dahil sa masamang kutob na bumabagabag sa aking isipan. Ang kaniyang pagiging mayabang ay alam ko na, ngunit ang labis niyang kumpiyansa kahapon, kasama ang larawan ng isang buntis na babae sa bar, ay lumampas na sa simpleng pangangalo niya. Gumawa ako ng gatas at umupo sa harap ng aking laptop. Nang umalis ako sa bahay kagabi, hindi lamang damit ang aking dinala. Dahil sa aking ugali bilang project manager, dinala ko rin ang lahat ng dokumento sa pananalapi namin at ang hard drive mula sa computer sa bahay. Tinawagan ko si Harry, isang matalik kong kaibigan noong kolehiyo, na ngayon ay isang branch manager sa isang malaking bangko. Isa, napakaaga naman. May problema ba at napatawag ka? Sabi ni Harry na parang bagong gising ngunit may halong biro. Huminga ako ng malalim at sinabi ang kailangan ko. Harry, kailangan ko ng tulong mo. Maaari mo bang suriin ang lahat ng transaksyon at kasaysayan ng credit card ni Daniel sa nakalipas na 6 na buwan? Lalo na ang malalaking bayad o regular na paglilipat ng pera? Tahimik ang kabilang linya sa loob ng 3 segundo bago naging seryoso ang boses ni Harry. May problema ba sa inyong dalawa? Ang pagsuri sa personal na account ay hindi madali, ngunit dahil kaibigan kita, hihingi ako ng tulong sa aming internal control. Pagkalipas ng 30 minuto, ipadala ko sa iyo ang file sa email. Mag-iingat ka, Isa. Madalas na tama ang kutob mo. Salamat, Harry. Utang ko sa iyo ito. Pagkatapos ng tawag, inilagay ko ang telepono sa tabi at sinimulang suriin ang mga dokumento mula sa aking maleta. Nilatag ko ang bawat kontrata, dokumento ng ari-arian, at mga resibo. Mukhang normal ang lahat hanggang sa makita ko ang mutpulang envelope na nakatago sa ilalim ng kahon ng mga dokumento. Ang tatak sa envelope ay mula sa malaking kumpanya ng life insurance. Kumunot ang aking noo. Noong una, palaging sinasabi ni Daniel na ang insurance ay isang panloloko lamang. Kailanman ay hindi niya binanggit na bumili siya ng insurance para sa pamilya. Ginamit ko ang isang pamutol ng papel para buksan ito. Sa loob ay may kontrata para sa isang premium personal accident insurance. Ang kumuha ng insurance, Daniel. Ang nakasiguro, Teresa, ang aking biyenan. Tiningnan ko ng mabilis ang mga detalye at huminto ang aking puso nang makita ko ang mga numero doon.
Ang maximum na kabayaran para sa kamatayan o permanenteng kapansanan ay 35,000 pesos. At ang pinakakatakot-takot na bahagi ay ang petsa kung kailan ito nagsimula. Oktubre 3. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Ngayon ay Oktubre 12. Nadulas si Teresa at nabali ang kaniyang paa noong Oktubre 6. Ibig sabihin, ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 35 milyong pesos ay nagsimula eksaktong 3 araw bago nangyari ang aksidente. Ang kabutihan ay magdadala ng kapayapaan. Naisip ko ang paboritong salita ng kakaibigan ni Teresa. Sa mundong ito, walang perpektong pagkakataon na tulad niyon. Si Daniel ay isang investment director. Bawat pera na kaniyang ginagastos ay dapat magkaroon ng kita. Ang biglaan niyang pagbili ng malaking accident insurance para sa kaniyang nanay na halos hindi lumalabas ng bahay at pagkatapos ay bigla itong nadulas at nabali ang paa. Ang aksidenteng iyon ba ay talagang aksidente lamang? Nanginginig kong hinaplos ang aking tiyan. Kung talagang nagawa ni Daniel na gamitin ang sarili niyang nanay para sa pera ng insurance, ano pa ang maaari niyang gawin? Ang pag-iyak ni Teresa kahapon, ang kilos ni Daniel, ang lahat ng iyon ay tila bahagi lamang ng mutdula upang dalhin ang kaniyang nanay sa aming bahay para masubaybayan ako o mas masama pa, para isisi sa akin kung may mangyari mang masama pagkatapos niyon. Ang tunog ng email ay pumutol sa aking masamang pag-iisip. Ipinadala na ni Harry ang file. Mabilis kong binuksan ang platinum credit card statement ni Daniel. Sinuri ko ang bawat bayad sa mga bar, imported na alak, at mamahaling gamit. Ngunit huminto ang aking tingin sa transaksyon 2 linggo na ang nakalipas. Noong Setyembre 28, isang bayad na nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa St. Luke's Medical Center. Isang VIP birthing package sa pinakamahal na ospital sa Maynila. Naramdaman ko ang lamig sa aking buong katawan. Sa buong pagbubuntis ko, pumupunta lamang ako sa isang pampublikong ospital gamit ang aking pangunahing insurance dahil palaging sinasabi ni Daniel na ang panganganak sa mamahaling ospital ay pag-aaksaya lamang ng pera. Kung ganoon, para kanino ang 200,000 pesos na ibinayad niya sa St. Luke's? Pinalaki ko ang larawan na ipinadala sa akin ng hindi kilalang numero kagabi. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang babaeng nakasandal sa kaniya ay may suot na itim na damit buntis na nagpapakita ng kaniyang 5 buwang tiyan. Ang kaniyang mukha ay bahagyang natatakpan, ngunit ang kaniyang kulay tsokolating buhok at ang kaniyang pekeng Hermes bag sa ibabaw ng lamesa ay pamilyar sa akin. Bilang isang arkitekto, mabilis kong naalala ang kaniyang anyo, si Christina, ang kaniyang assistant sa opisina. Kilala siya sa pagiging praktikal at madalas nakasama ni Daniel sa mga event ng kumpanya. Ngumiti ako ng may lamig. Napakahusay mo, Daniel. Habang gusto mong kumuha ng pera sa insurance gamit ang dugo ng nanay mo, kung gusto mo ring bumuo ng marangyang buhay para sa kabit mo gamit ang maruming perang iyon. Akala mo ba ay wala akong biyet? Ang aking anak sa tiyan ay muling sumipa ng malakas. Hinaplos ko ito ng dahan-dahan at sinabi, "Anak, naghanda na ang tatay mo ng 5 bituing ospital para sa isa pang sanggol. Pero huwag kang mag-alala. Pupunta tayo roon para batiin sila at tingnan kung hanggang saan ang kayang gawin ng pamilyang iyan." Tumayo ako, kumuha ng isang magandang damit buntis, at nag-ayos. Ngayon, hindi ako ang manugang na may suot na dumi mula sa kusina. Pupunta ako sa St. Luke's para ilantad ang lahat. Ang kontrata na may bahid ng dugo ang magledya ng unang lubid na ilalagay ko sa leeg ng masamang asawang iyon. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang St. Luke's Medical Center sa BGC ay nakatayo ng marangya tulad ng isang 5 bituing hotel. Bumaba ako sa sasakyan habang hawak ang aking tiyan at naglakad patungo sa VIP garden kung saan nagpapahinga ang mga pasyente pagkatapos ng pagsusuri. Hindi nagtagal ay nakita ko na ang aking pakay. Sa ilalim ng lilim ng mga bulaklak, maingat na inalalayan ni Daniel ang isang babae na maupo sa isang sementadong upuan. Ang kamay na nagtangkang sumampal sa akni kagabi ay malambot na hinahaplos ngayon ang buhok ng kaniyang kabit nang may pagmamahal na nakakasuklam panoorin. Si Christina ay may suot na itim na sedang damit buntis habang hawak ang pekeng Hermes bag na nakita ko sa larawan. Ang kaniyang tiyan ay kitang-kita na sa kaniyang 5 buwan ng pagbubuntis. Nakasandal siya sa balikat ni Daniel habang nagpapalambing na pakainin siya ng ubas. Isang napakagandang larawan ng isang masayang pamilya na nakakatawang tingnan. Sa buong 9 na buwan ng aking pagbubuntis,
Hindi man lang ako sinamahan ni Daniel sa ultrasound dahil sa kaniyang kaabalahan sa trabaho. Ngunit para sa kaniyang kabit, handa siyang lumiban sa trabaho sa umaga para lamang maging isang mabuting ama. Huminga ako ng malalim, dahan-dahan akong naglakad sa sementadong daan at lumapit sa kanila. Napakalaking pagkakataon, Director Daniel. Habang oras ng trabaho, narito ka ba para suriin ang bagong proyekto sa maternity ward? Ang malamig kong boses ay pumutol sa tawanan ng dalawang nangangalunya. Nagulat si Daniel at nalaglag ang hawak niyang ubas sa sahig. Agad siya tumayo at lumundag ng bahagya habang ang kaniyang mukha ay nawala ng kulay na parang nakakita ng multo. Isa, bakit? Bakit? Bakit ka narito? Si Christina naman ay hindi natakot. Dahan-dahan siyang umayos ng upo, inayos ang kaniyang damit, at matalim akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Ah, ikaw pala si Ate Isa. Mas mabuti palang makita kita ng personal. Sabi ni Christina ng may maarteng boses habang hinahaplos ang kaniyang tiyan. Palaging nagrereklamo si Daniel na palagi ka raw masungit at hindi siya naiintindihan at kagabi ay naglayas ka pa sa bahay. Tingnan mo ang sarili mo. Malapit ka ng manganak tapos gumagala ka pa sa maraming tao. Baka kapag may mangyaring masama ay sisihin mo pa si Daniel. Napatawa ako ng bahagya. Binaliwala ko ang takot sa mga mata ni Daniel. Kinuha ko ang upuan sa tapat ni Christina. At kalmado akong umupo. Ikaw si Christina, ang assistant ng aking asawa, hindi ba? Akala ko pa naman ang isang profesional ay may sapat na kaalaman na hindi dapat pakialaman ang pag-aari ng iba. Lumalabas na ang pinakamalaking proyekto mo sa buhay ay ang agawin ng asawa ng isang buntis na malapit ng manganak. Nagbago ang mukha ni Christina, ngunit mabilis din niyang ibinalik ang kaniyang kapal ng mukha. Tiningnan niya ang aking simpleng damit buntis at akala niya ay mura lamang ito. Ate Isa, napakasakit mo namang magsalita. Walang kasalanan ang pagmamahal. Ang may kasalanan ay ang taong hindi marunong mag-alaga ng kaniyang asawa. Tingnan mo ang sarili mo, sabi niya habang nakatingin sa akin ng may panghahamak. Palagi kang abala sa kusina at sa mga tuyong drawing sa trabaho. Paano mo maiintindihan ang kailangan ni Daniel? Siya ay isang investment director. Kailangan niya ng katuwang na kapantay niya, hindi isang asawang walang silbi kundi ang mag-inarte. Alam mo ba kung magkano ang bayad para sa VIP package rito? 200,000 pesos. Binayaran iyan ni Daniel para sa amin noong Setyembre 28. Ang lalaki kapag mahal ka, handa siyang gumasta para sa iyo. Christina, manahimik ka. Sigaw ni Daniel habang pinapawisan ang kaniyang noo. Tumingin siya sa akin at nanginginig na sumenyas. Isa, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ganyan ang nangyari. Nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Buntis ka. Huwag kang magpadala sa emosyon. Hindi ako nagpapadala sa emosyon, Daniel. Napakakalmado ko para makita kung gaano ka kawalang halaga. Sabi ko habang nakatitig sa kaniyang mukha na natatakot. Kinuha ko ang mga dokumento sa aking bag at inihagis ito sa lamesa sa harap naming tatlo. Ang VIP package na 200,000 pesos? Tama. Nakita ko na ang transaksyon sa platinum card mo. Tumingin ako kay Christina ng may ngiti. Ngunit Christina, napakatalino mo naman. Naisip mo ba kung saan nanggagaling ang pera ni Daniel para sa hulog sa bahay sa Quezon City, sa Mercedes niya, at para may maipanggastos sa iyo, habang ang suweldo niya ay sapat lamang para sa mga utang sa bangko? Kumunot ang noo ni Christina habang nakatingin sa mga papel sa lamesa. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako ng bahagya at inilapit ang kopya ng insurance contract sa kaniya. Basahin mo ito. Isang accident insurance contract. Ang makikinabang, Daniel. Ang kabayaran, 35,000 pesos. Petsa kung kailan nagsimula, Oktubre 3. At ang nakapagtataka, ang nakasiguro ay si Teresa, ang kaniyang sariling nanay. At eksaktong 3 araw pagkatapos nito, nadulas si Teresa at nabali ang kaniyang paa. Napakagandang plano, hindi ba? Ang hangin sa hardin ay biglang naging napakabigat. Si Daniel ay tila nasasakal, habang nanlilisik ang kaniyang mga mata at hawak ang kaniyang ulo habang gulugulo ang kaniyang buhok. Lumapit siya para kunin ang kakpapel, ngunit mabilis ko itong kinuha. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pakialaman ang aking mga gamit? Sigaw ni Daniel habang nanginginig sa takot ang kaniyang boses. Kung hindi ko ginawa iyon,
Paano ko malalaman na ang aking asawa ay isang malupit na tao na handang gamitin ang buhay ng kaniyang nanay para sa 35 milyong pesos? Sabi ko habang tinatamaan ang kaniyang kahinaan. Nanahimik si Christina, at ang kaniyang mukha na kanina ay mayabang, ay biglang naging maputla. Bilang isang assistant, may sapat siyang talino para maunawaan ang kahulugan ng numerong ito. Tumayo ako, ipinatong ang aking mga kamay sa lamesa, at lumapit sa mukha ng natatakot na kabit. Ano ngayon, Christina? Ang 200,000 pesos na package mo, at ang branded na gamit na suot mo ngayon, sa tingin mo ba ay malinis ang perang iyon? Galing iyan sa dugo ng isang matanda. Gusto mo bang ipanganak ang anak mo, at palakihin siya gamit ang maruming perang iyon? Kung imbestigahan ng pulisya si Daniel dahil sa panloloko sa insurance at sadyang pananakit, sa tingin mo ba ay makakatakas ka bilang kasabwat? Wala akong alam dyan. Wala akong kinalaman dyan. Sabi ni Christina huwang inilalayo ang mga papel sa kaniya na parang may sakit ito. Tumingin siya kay Daniel nang may takot na kakmata. Daniel, ano ang sinasabi niya? Anong kontrata? Nagpaplano ka ba ng panloloko sa insurance? Hindi. Huwag kang makinig sa kaniya. Nagsisinungaling siya. Depensa ni Daniel. Ngunit nanginginig ang kaniyang mga binti at basang-basa ng pawis ang kaniyang polo. Kung nagsisinungaling ako o hindi, hayaan natin ang mga pulis ang mag-imbestiga. Inilagay ko ang mga papel sa aking bag at tumayo ng maayos. Tiningnan ko ang dalawang masamang tao na nalulunod sa kanilang sariling kasinungalingan at takot. Daniel, tamasahin mo muna ang kaligayahan kasama ang babaeng ito. Ngunit tandaan mo, ang dula ninyo ng nanay mo ay may bago ng manonood ngayon. Ang tubig na natapon ay hindi na maibabalik pa, at ang parusa ko sa iyo ay nagsisimula pa lamang. Pagkasabi niyon, tumalikod ako, at dahan-dahan akong naglakad paalis ng hardin. Sa likod ko, narinig ko ang malalakas na sigawan at pakikipagtalo ni na Daniel at Christina. Ang sakit at sama ng loob ng isang asawang niloko ay biglang napalitan ng isang malamig na kasiyahan. Hindi nila alam na ang 65 milyong pesos na insurance ay maliit na bahagi lamang ng mas malaking dumi na paparating. Noong gabi ng Oktubre 15, 3 araw pagkatapos ng aming sagupaan sa St. Luke's, naging napakamalamig ng gabi sa Maynila, habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa bintana ng aking luxury apartment sa BGC. Hindi ako makatulog ng maayos. Ang aking 38 linggong tiyan ay patuloy na sumasakit na nagpapahirap sa aking paghinga. Sakto alas 2:15 ng madaling araw, ang tunog ng aking telepono ay sumira sa katahimikan ng gabi. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Olivia. Kumunot ang aking noo. Simula nang umalis ako sa bahay sa Quezon City, ang kaniyang kapatid ay hindi man lang nagpadala ng mensahe para kamustahin ang aking pagbubuntis. Ang kaniyang pagtawag sa ganitong oras ay tiyak na tidak magandang balita. Sinagot ko ang tawag ng may malamig na boses. Bakit ka napatawag sa ganitong oras? Ate Isa, tulungan mo ako. Malapit nang mamatay si nanay. Sigaw ni Olivia sa kabilang linya, habang umiiyak ng husto, kasabay ng tunog ng sirena ng ambulansya na maririnig sa likod. Huminto ng bahagya ang tibok ng aking puso, ngunit ang aking kalmado na ugali ay nakatulong sa akin para manatiling matatag. Kumahog ka, sabihin mo nang maayos ang nangyari. Ano ang nangyari kay nanay? At nasaan kayo? Nadulas. Nadulas si nanay at tumama ang kaniyang ulo sa banyo. Napakaraming dugo ate. Dinadala siya ngayon sa Philippine General Hospital, PGH. Sabi ng doktor ay may malubha siyang pinsala sa utak at baka hindi na siya umabot bukas ng umaga. Ate, natatakot ako ano ang gagawin ko? Sabi ni Olivia habang patuloy sa pag-iyak na tila nawawalan na ng pag-asa. Kumunot ang aking noo habang maraming katanungan ang pumasok sa aking isip. Paano nadulas si Teresa at tumama ang ulo sa banyo kung ang kaniyang paa ay may semento at nakahiga lamang siya sa kama at kahit ang pagbawas ay gumagamit lamang ng arinola? Olivia, sigaw ko ng may matigas na boses. Makinig ka sa akin ng mabuti. Kung may mangyaring masama kay nanay, iimbestigahan ito ng mga pulis. May inililihim ka ba sa akin? Sino ang nagdala sa kaniya sa banyo? Ang caregiver na kinuha ni Daniel noong nakaraang araw. Nanginginig na sumagot si Olivia habang unti-unting lumalabas ang katotohanan. Pero, hindi talaga siya totoong caregiver ate. Isa siya sa mga tauhan ng mga nagpapautang na sindikato. Naramdaman ko ang lamig sa aking buong katawan.
ang bawat bahagi ng palaisipan ay biglang nagkasama-sama upang bumuo ng isang napakalupit na plano. Ang insurance na 65 milyong pesos, ang VIP package na 200,000 pesos, ang biyenan na nabali ang paa, at ngayon ay ang malubhang pinsala sa utak dahil sa pagkadulas sa banyo. Magpatuloy ka. Sabihin mo ang buong katotohanan, nang walang labis at walang kulang kung gusto mo pang mabuhay. Sabi ko habang hawak nang mahigpit ang gilid ng kama hanggang sa mamuti ang aking mga daliri. Nawala ang lahat ng pride ni Olivia habang ang kaniyang huwad na buhay ay tuluyang naglaho. Umiyak siya ng malakas at inamin ang lahat ng kasalanan ng pamilya na dati kong tinawag na tahanan. May utang ako, ate. Nalulong ako sa online casino at bakarat. At nangutang ako sa mga loan shark. Noong una ay maliit lang, ngunit dahil sa interes, ay umabot na ito sa higit 7 milyong pesos ngayon. Tinakot nila ako na pupunta sila sa opisina ni Daniel para mag-iskandalo at puputulin ang aking mga kamay kung hindi ko babayaran ang utang ko. Noong nakaraang linggo, nalaman ito ni Daniel at lumuhod ako sa kaniya para humingi ng tulong. Ngunit sinasiya na ang pera niya ay para sa kaniyang malaking proyekto at wala siyang pera para sa aking pagsusugal. Pagkatapos, ano ang kaniyang malaking proyekto? Ang anak nila ni Christina, hindi ba? Sabi ko nang may tawa. Hindi ko alam ang tungkol kay Christina, ngunit sinabi ni Daniel na may paraan para magkaroon ng pera para sa utang ko. At magkakaroon pa kami ng malaking halaga. Ipinagmalaki niya na kumuha siya ng accident insurance para kay nanay na nagkakahalaga ng 35 milyong pesos. Sabi niya, matanda na rito naman si nanay at nabali na ang paa nito, kaya mas mabuting gawin itong permanenteng kapansanan para makuha ang buong kabayaran mula sa insurance. Nangako siya na ibibigay sa akin ang 7 milyong pesos para sa utang ko. Kapalit. Nang pagpayag ko na kumuha siya ng tao para saktan ang sarili naming nanay, naramdaman ko ang matinding dumi sa aking sikmura. Alam kong masama si Daniel, ngunit hindi ko akalain na siya ay isang hayop na walang puso. Dahil sa pera at sa kaniyang kabit, handa niyang gamitin ang sarili niyang nanay para sa pera. Sumpaman, ate, hindi ko alam na magiging ganito kalala ang mangyayari. Sabi ni Olivia habang nagmamadaling magpaliwanag. Sabi ni Daniel ay hihingi lang siya ng tulong sa caregiver para sadyang madulas si nanay at mabali ang kaniyang kamay o balikat para magkaroon ng permanenteng pinsala. Konting sakit lang daw at magkakaroon kami ng 35 milyong pesos na magpapasaya sa amin. Natatakot ako na maputol ang aking kamay ng mga loan shark kaya pumayag ako. Kanina, dinala ng caregiver si nanay sa banyo para punasan. Nakatayo ako sa labas ng pinto para magbantay. Sadyang dulas ang ginawa niya ngunit lumaban ng malakas si nanay. Tumama ang kaniyang ulo sa gilid ng sementadong banyo. Napakalakas ng tunog! Ate! Nanlilisik ang mga mata ni nanay at napakaraming dugo ang lumabas sa sahig. Nanginginig siya habang nakatingin sa akin. Pinarusahan na ako, ate. Isang sumpa ang nangyari sa pamilyang ito. Umiyak siya ng malakas na parang nawawalan ng bait. Ang kaniyang kasamaan ay nagbunga ng isang madugong katapusan. Si Teresa, ang babaeng palaging pinahahalagahan ang kaniyang anak na lalaki at itinuturing akong dumi, ay dinala sa kamatayan ng kaniyang paboritong anak para lamang sa 25 milyong pesos. Ito ang tinatawag na karma na hindi pumapalyang dumarating sa kahit kanino. Nasaan si Daniel ngayon? Tanong ko habang pinananatili ang aking kalmado na paghinga. Kasama niya ang kakpulis sa ospital ngayon. Sinasabi ng caregiver na aksidente lang ang pagkadulas dahil sa basang sahig. Kinaladkad ako ni Daniel sa gilid ng hagdan kanina at tinakot ako na kung magsasabi ako ng kung ano-ano ay isisisi niya sa akin ang lahat at ipapakulong niya ako dahil sa pagpatay kay nanay. Ate, natatakot akong makulong. Tulungan mo ako. Ikaw ang pinakamatalino sa pamilya. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa dilim ng gabi. Ang pamilyang nagtulak sa akin sa dulo ng aking pasensya, na nagpilit sa aking paglingkuran sila habang buntis, ay humihingi ngayon ng tulong sa akin. Ngunit hindi ko hahayaan na makatakas si Daniel ng ganoon kadali. Kailangan niyang pagbayaran ang kaniyang mga kasalanan. Olivia, punasan mo ang iyong mga luha at makinig ka sa akin ng mabuti. Sabi ko sa bawat salita. Kung ayaw mong makulong habang buhay dahil sa kasabwat sa pagpatay, makinig ka sa akin ngayon din. Huwag kang magpakita ng takot sa harap ng kakpulis.
Kung may magtanong, sabihin mo lang na nasa sala ka at narinig mo na lang ang tunog bago ka tumakbo doon at magkunwari kang nahihimatay kung kailangan. Opo, opo, sabi ni Olivia na parang nakakita ng pag-asa. Pangalawa, bukas ng umaga, humanap ka ng paraan para makalabas at makipagkita sa akin sa isang tahimik na cafe sa may Roxas Boulevard, alas. Ng umaga. Kunin mo ang lahat ng screenshot ng mensahe ni Daniel tungkol sa pagbabayad ng utang mo at i-record mo ang bawat tawag niya kung maaari. Dalhin mo ang lahat ng iyon sa akin. Tuturuan kita kung paano babaligtarin ang sitwasyon para siya mismo ang makulong. Pero napakalupit ni Daniel. Baka malaman niya. Natatakot ka ba na malaman niya o natatakot kang mabulok sa kulungan? Sabi ko para pigilan ang kaniyang takot. Bukas ay malalaman mo na may mga kapangyarihan sa mundong ito na mas nakakatakot pa kaysa kay Daniel. Magpasiya ka ngayon kung ililigtas mo ang sarili mo o sasama kang mabulok sa kaniyang kasamaan. Walang sagot. Tanging ang tunog ng kaniyang mabigat na paghinga. Pinatay ko ang tawag at inilagay ang telepono sa kama. Sa labas, ang ulan ay patuloy pa ring lumalakas. Hinaplos ko ang aking tiyan habang matalas ang aking tingin. Ang dula ay malapit na sa huling tagpo. Oras na para ilabas ko ang aking huling alas. Sakto alas. Bisyusa. Nang umaga noong Oktubre 16, sa isang tahimik na cafe sa may Roxas Boulevard na napakatahimik ng umagang iyon. Umupo ako sa isang sulok, uminom ng mainit na chamomile tea, at kalmadong tumingin sa dagat. Alas, 10, 11 ng umaga. Nanginginig na pumasok si Olivia. Ang kaniyang mga mata ay napakamamaga at maitim dahil sa puyat, at ang kaniyang suot na jacket ay magulo na nagpapakita ng kaniyang pagod mula sa magdamag na pagbabantay sa ospital. Nang makita niya ako, parang nakakita siya ng kaligtasan. Mabilis siyang umupo sa tabi ko at kinuha ang isang maliit na USB na mula sa kaniyang bag. Ate, nakuha ko na ang lahat ng mga mensahe tungkol sa utang ko at pati ang recording ng pagbabanta ni Daniel kagabi sa ospital. Si nanay naman. Hindi pa rin siya nagigising, sabi ng doktor. Malaki ang posibilidad na maging gulay na siya habang buhay. Nanginginig ang boses ni Olivia habang umiiyak muli. Kinuha ko ang USB at inilagay sa aking bag. Magaling ang ginawa mo. Ngayon, umupo ka rito ng tahimik. Magsisimula na ang magandang dula. Pagkasabi ko niyon, tumunog ang bell sa pinto ng cafe. Pumasok si Daniel na may suot na gusot na polo at may mga balbas sa mukha. Ngunit ang kaniyang mga mata ay may galit pa rin at mayabang. Tumingin siya sa paligid at nang makita si Olivia na kasama ko, galit siyang naglakad patungo sa aming lamesa. Anong ginagawa mo rito, Olivia? May sakit ang nanay mo sa ospital tapos narito ka? At nakikipagkape sa babaeng ito na umalis sa bahay natin? Sigaw ni Daniel habang nakapatong ang mga kamay sa lamesa. Kinuha ko ang takure at dahan-dahan akong nagsalin ng tsa sa baso bago ito inilapit sa kaniya. Masyado kang masigla, Director Daniel. May sakit ba si nanay? O nag-aalala ka lang na ang 35 milyong pesos mula sa insurance ay hindi mo makuha kaya nagwawala ka rito? Natigilan si Daniel at lumaki ang kaniyang mga mata. Tumingin siya kay Olivia na nakayuko at natatakot sa tabi ko. Alam na niya ang nangyari. Hinawakan niya ng mahigpit ang kaniyang kamay hanggang sa mamula ito. Anong sinabi mo sa kaniya, Olivia? Sigaw ni Daniel habang akmang sasakalin ang kaniyang kapatid. Umupo ka, sabi ko, habang hinahampas ang pilak na kutsara sa baso na lumikha ng matalas na tunog na pumutol sa kaniyang galit. Anong karapatan mong saktan siya? May utang siyang 7 milyong pesos sa pagsusugal kaya masasabi nating masama siya. Ngunit ikaw, dahil lamang sa pera para sa kabit mo, ay handang kumuha ng mga tao para saktan ang sarili mong nanay para sa insurance, kaya masasabi nating isa kang hayop. Manahimik ka! Sigaw ni Daniel habang pulang-pula ang kaniyang mukha. Tumingin siya sa akin at pilit na ibinalik ang kaniyang pagiging mayabang. Huwag mo akong pagbintangan ng mga bagay na walang katotohanan. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang kuwentong iyan, ngunit sinasabi ko sa iyo, iniimbestigahan na ito ng mga pulis. Nadulas ang caregiver at nadamay ang nanay ko. Wala kang ebidensya kaya huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Napatawa ako ng may panghahamak. Kinuha ko ang aking telepono, isinaksak ang USB gamit ang OTG connector, at nilakasan ang loudspeaker. Ang boses ni Daniel ay malinaw na narinig kasama ang tunog ng sirena sa ospital kagabi. Manahimik ka!
Kung may sabihin ka sa mga pulis tungkol sa kinuha kong mga tao na nagpanggap na caregiver, ipapaputol ko ang mga kamay mo. Ang 35 milyong pesos mula sa insurance ay gagamitin ko para sa utang mo na 7 milyong pesos at ang natitira ay para sa aking proyekto. Matanda na si nanay. At kung maging gulay siya ay mas madaling makuha ang kabayaran mula sa insurance. Umarte ka ng maayos kung gusto mong makaligtas. Matapos ang recording, ang cafe ay naging napakatahimik. Tanging ang malungkot na tugtog sa cafe ang naririnig, habang ang mga mata ni Daniel ay puno ng matinding takot. Lumundag siya ng bahagya, habang nanginginig ang kaniyang mga binti at hindi makapagsalita. Ang kaniyang huwad na moralidad, ang kaniyang pagiging mabuting anak, at ang kaniyang pagiging maayos na asawa ay tuluyang naglaho na nagpakita ng kaniyang maruming pagkatao. Akala mo ba ay napakatalino mo, Daniel? Tumayo ako habang hawak ang aking 38 linggong tiyan at tiningnan ang lalaking nakatayo sa harap ko. Ginamit mo ang dugo ng nanay mo para ibayad sa VIP package na 200,000 pesos para kay Christina. Pinilit mo akong maglingkod sa nanay mo para maging dahilan ang pagtira niya sa bahay natin para madali mong maisagawa ang iyong plano. Napakaganda ng kalkulasyon mo, ngunit nagkamali ka dahil minaliit mo si Isabela. Ang matinding kahihiyan at takot ay biglang naging galit kay Daniel na parang isang hayop na nasok sa sulok. Kinuha niya ang sementadong ashtray sa ibabaw ng lamesa at nanlilisik ang kakmata na tumakbo patungo sa akin. Hayop ka! Sinadya mo akong hulihin. Papatayin kita kasamang bata sa tiyan mo! Sigaw ni Daniel. Ate Isa! Sigaw ni Olivia sa takot habang ipinipikit ang kaniyang kakmata. Hindi ako gumalaw. Kahit ang pagpikit ng mata ay hindi ko ginawa. Sa isang iglap, mula sa lamesa sa likod ko, isang malaking lalaki ang mabilis na tumakbo na parang leon. Pak! Isang malakas na sipa ang nagpatalsik sa ashtray mula sa kamay ni Daniel na nabasag sa sahig. Agad na hinawakan ng kaniyang malalakas na kamay ang kwelyo ni Daniel at ibinagsak ito sa malamig na sahig. Ang isang kamay ni Daniel ay binaligtad sa likod habang ang tuhod ng estrangherong lalaki ay nakadiin sa kaniyang likod na nagdulot ng kaniyang malalakas na dain. Subukan mong saktan ang aming senyorita at babaliin ko ang leeg mo. Ang lalaking iyon ay si Mang Tomas, ang pinuno ng bodyguard ng aking ama na tahimik na sumusubaybay at nagpoprotekta sa akin simula nang umalis ako sa bahay sa Quezon City. Suot ang kaniyang itim na suit. Madali niyang pinatumba si Daniel. Tumingin siya sa akin nang may buong paggalang. Senyorita, maayos po ba kayo? Sabi po ng chairman ay huwag kong hahayaan na masaktan kayo ng kahit sino. Ang salitang senyorita ay nagpagulat kapwa kay Olivia at kay Daniel na nakadapa sa sahig. Nahihirapang tumingin si Daniel sa akin na parang nakakita ng estranghero. Senyorita? Anong laro ba ito, Isa? Sino ang lalaking ito? Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kaniya at tiningnan ang lalaking nakadapa sa aking paanan. Ngumiti ako nang may buong karangalan, ang pinakamagandang ngiti ko sa loob ng 3 taon. Tinanggal ko ang aking murang 14K gold wedding band na ibinigay niya sa akin noong aming kasal at itinapon ito sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay napakatunog. Tapos na ang dula mo, Daniel. Ngayon, oras na para ipakilala ko ang aking sarili. Inayos ko ang aking buhok at nagsalita ng may malamig na boses. Hindi ako isang simpleng arkitekto na may utang sa bahay kasama mo. Ako si Isabela, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng chairman ng Imperial Land Holdings. Napanganga si Daniel at tila huminto ang kaniyang paghinga. Ang Imperial Land Holdings, ang kumpanya na pinapangarap lamang tingnan ng isang maliit na investment director na tulad niya, na nagmamay-ari ng napakaraming proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong pesos sa buong bansa. Dahil sa 35 milyong pesos ay handa mong patayin ang nanay mo at dahil sa pride ay nangaliwa ka at sinaktan mo kaming mag-ina. Lumapit ako sa kaniya at tiningnan ang kaniyang mga mata na puno ng takot. Alam mo ba na kung naging mabuti kang asawa, ang bilyon-bilyong pesos na kayamanan ng Imperial Land Holdings ay mapupunta rin sa iyo balang araw? Ngunit napakatanga mo. Sinira mo ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay mo para sa isang walang kuwentang papel at para sa habang buhay na pagkakakulong. Nang marinig ito, tuluyang nawalan ng lakas si Daniel sa ilalim ng pagkakahawak ni Mang Tomas. Gusto niyang magsalita ngunit tanging kakdain lamang ang lumabas sa kaniyang bibig.
Ang matinding pagsisisi at takot ay lumamon sa kaniyang isipan. Nawalan siya hindi lamang ng kalayaan, kundi ng isang kaharian na hindi niya kailanman mararating sa buong buhay niya. Tumango ako kay Mang Tomas para ibigay ang USB at si Daniel sa mga pulis, kasama ang tulong ng pinakamahusay na mga abogado ng Imperial Land Holdings. Gusto ko na hindi na muling makita ng lalaking ito ang liwanag ng araw. Opo, senyorita. Naglakad ako paalis ng cafe. Binaliwala ko ang kaniyang mga iyak at ang paghingi ng tawad ni Daniel at ang iyak ni Olivia sa aking likod. Ang langit sa Maynila ay tila sumikat pagkatapos ng ulan, ngunit sa aking isip ay may panibagong bagyo na nagmula sa isang mensahe sa aking telepono na nagsasabing, "Akala mo ba ay nagkataon lang ang pagdating ni Daniel sa buhay mo? Ang taong pumatay sa nanay mo, 20 taon na ang nakalipas, ay patuloy na nakatingin sa iyo ngayon. Pumunta ka sa lumang bodega ng kahoy sa Bulacan kung gusto mong malaman ang katotohanan." Ang bulletproof na Mercedes G63 ni Mang Tomas ay dahan-dahan na umalis mula sa cafe sa Roxas Boulevard. Habang nakaupo sa likod, nakatitig ako sa aking telepono. Ang mensaheng iyon ay parang kutsilyo na sumira sa katahimikan ng aking buhay. Akala mo ba ay nagkataon lang ang pagdating ni Daniel sa buhay mo? Ang taong pumatay sa nanay mo, 20 taon na ang nakalipas, ay patuloy na nakatingin sa iyo ngayon. Pumunta ka sa lumang bodega ng kahoy sa Bulacan kung gusto mong malaman ang katotohanan. Nanginginig ang aking kamay. 20 taon na ang nakalipas. Pumanaw ang aking ina sa isang aksidente sa sasakyan na nahulog sa bangin, ngunit sinabi ng kakpulis na ito ay pagpapakamatay dahil sa depresyon. Simula noon, ito ay nanatiling isang matinding sugat sa puso naming dalawa ng aking ama. Mang Tomas, pumunta tayo ngayon din sa head office ng Imperial Land Holdings. Utos ko ng may matatag na boses. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan ko ang pinto ng opisina sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang aking ama, ang pinakamakapangyarihang tao sa real estate, ay nakatayo huwang nakatingin sa lungsod sa labas ng bintana. Ang kaniyang buhok ay puting-puti na. 3 taon na ang nakalipas, simula nang suwayin ko siya para mag-asawa kay Daniel, at ngayon lang kami muling nagkita sa ganitong sitwasyon. Nang marinig niya ang aking kakyapak, tumalikod siya at nang makita ang aking malaking tiyan at ang aking mga matang may luha, natigilan siya at iniunat ang kaniyang kakkamay. Isa, ang aking anak. Umiyak ako at niyakap siya ng mahigpit. Nawala ang aking katatagan kanina. Papa, nagkamali ako. Nag-asawa ako ng isang masamang tao. Matapos kong ikuwento ang lahat tungkol kay Daniel, ang tungkol sa panloloko sa insurance na 35 milyong pesos laban sa kaniyang sariling nanay, naging napakadilim ng mukha ng aking ama. Hinampas niya ang kaniyang kamay sa lamesang gawa sa mamahaling kahoy. Hayop na iyon. Papatayin ko siya sa kulungan. Sinasabi ko na sa iyo noon pa. Nakita ko na ang kasamaan sa kaniyang kakmata noong una ko siyang makita. Hinayaan kita dahil gusto kong ikaw mismo ang makakita sa kaniyang totoong mukha. Ngunit hindi ko akalain na magiging ganito siya kalupit. Pinunasan ko ang aking mga luha at ipinakita ang mensahe sa kaniya. Papa, ang tungkol kay Daniel ay maliit na bahagi lamang. Tingnan mo ito. Tiningnan ng aking ama ang mensahe at biglang nawalan ng kulay ang kaniyang mukha sa takot. Umupo siya sa kaniyang upuan at bumulong. 20 taon. Hindi ko akalain na buhay pa pala siya. Sino siya, Papa? Ibig bang sabihin, tanong hindi nagpakamatay si Mama? Tanong ko habang mabilis ang tibok ng aking puso. Huminga ng malalim ang aking ama habang may luha sa kaniyang kakmata. Si Vicente, Vince Cruz, ang aking mortal na kaaway. 20 taon na ang nakalipas, kasama ko siyang nagtayo ng kumpanya, ngunit dahil sa kaniyang kasakiman, tahimik niyang ninakaw ang pera ng kumpanya para sa mga iligal na proyekto. Nang malaman ko ito, isinumbong ko siya sa mga pulis na sumira sa kaniyang buhay at naging dahilan ng kaniyang pagtatago, ngunit bago siya umalis, binalikan niya ang iyong ina. Noong araw na pumanaw ang iyong ina, pinaghinalaan ko na pinakialaman niya ang preno ng sasakyan, ngunit walang sapat na ebidensya ang kakpulis. Ang lahat ng iyon ay tuluyang nabaon sa limot. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Naalala ko ang unang araw na nakilala ko si Daniel sa isang charity event. Nasira ang aking sasakyan sa daan at dumating siya para tulungan ako. Napakahusay niyang umarte bilang isang mahirap, ngunit mabuting tao na nagpadali sa akin na mahalin siya. Sandali lang, kumunot ang aking noo, habang mabilis na nag-iisip ang aking isip.
Kung si Daniel ay ipinasok ni Vince Cruz sa buhay ko, ibig sabihin sa loob ng 3 taon ay hindi lamang pera ang kaniyang gusto, kundi ang kumpanya ng aking ama. Sinadya niyang maging isang masamang asawa para ilayo ako sa aking ama, para hindi namin siya paghinalaan. Agad na tinawagan ng aking ama ang kaniyang assistant. Imbestigahan mo ang lahat ng pera at proyekto ni Daniel, simula nang pumasok siya sa Imperial, at suriin ang lahat ng kumpanya na kaniyang nakatransaksyon. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating ang ulat na nagpakita ng katotohanan, tahimik na naglipat si Daniel ng bilyon-bilyong pesos sa pamamagitan ng mga proyektong nalugi patungo sa isang sikretong account sa ibang bansa. At ang account na iyon ay may kinalaman sa organisasyon ni Vince Cruz. Nanginginig ako habang umiiyak nang maunawaan ang buong plano. Si Daniel ay isa lamang tauhan na binayaran ni Vince Cruz. Ang kaniyang nanay na si Teresa ay isa lamang kasangkapan na ginamit para sa 25 milyong pesos na namatay dahil sa kasakiman ng kaniyang sariling anak. Ipinasok nila si Daniel sa aking buhay, at kapag nanganak na ako, marahil ay papatayin din nila ako tulad ng ginawa nila sa aking ina. 20 taon na ang nakalipas para makuha ni Daniel ang kumpanya bilang tagapagmana ng aking anak. Isa, huwag kang pupunta sa Bulacan. Hawak ng aking ama ang aking kamay nang may takot sa kaniyang kakmata. Isang patibong iyan. Dahil huli na si Daniel at nalaman ang kanilang plano, gusto kanyang gamitin para takutin ako. Tiningnan ko ang aking ama, at pagkatapos ay ang aking tiyan. Malapit nang ipanganak ang aking anak. Hindi siya maaaring mabuhay sa mundong puno ng takot mula sa nakaraan na nagbabanta sa aming buhay. Kailangan kong pumunta, Papa. Sabi ko nang may matatag na boses. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Malapit ka ng manganak. Sigaw ng aking ama habang hawak ang aking balikat. Dahil malapit na akong maging ina, kaya kailangan ko itong tapusin ngayon din. Hindi ko hahayaan na ipanganak ang aking anak sa gitna ng takot. Pinunasan ko ang aking kakluha at hinawakan ang kaniyang kamay. Pumanaw si Mama nang may kawalang katarungan. Hindi ko hahayaan na manatiling mamalaya si Vince Cruz para magbanta sa atin. Gusto niya akong makita? Sige, pupunta ako. Tumalikod ako at binaliwala ang pagpigil ng aking ama. May plano na ako sa aking isip. Binaliwala ko ang pagpigil ng mga bodyguard. Alam kong kailangan kong harapin ng mag-isa si Vince Cruz para pilitin siyang sabihin ang katotohanan bago dumating ang aking ama at ang kakpulis. Ang langit sa Maynila ay napakamalamig. Huminga ako ng malalim habang nararamdaman ang lakas ng aking anak sa tiyan. Vicente Cruz, pinatay mo ang aking ina at sinira mo ang buhay ko gamit ang isang masamang lalaki. Ngunit nakalimutan mo na ang dugo na dumadaloy sa akin ay ang dugo ng karangalan na hindi kailanman susuko sa kahit kanino. Alas 5:00 ng hapon noong Oktubre 16, ang langit sa May Kawayan, Bulacan ay napakaitim dahil sa mga ulap. Ang malalakas na hangin ay humampas sa lumang bodega ng kahoy na lumikha ng mga nakakatakot na tunog. Bumaba ako sa sasakyan habang hawak ang aking 38 linggong tiyan na sumasakit na, habang ang kabilang kamay ko ay hawak ang aking bag. Sa loob ng bag ay may nakatagong GPS at maliit na recording device na aktibo. Si Mang Tomas at ang kakpulis ay nakapaligid na sa lugar sa layong 2 kilometro, naghihintay lamang ng aking senyas para pumasok. Buksan ninyo ang pinto. Sigaw ko nang may malakas na boses. Bumukas ang pinto at lumabas ang 2 lalaking may mga tattoo na magaspang na sumuri sa aking bag. Siyempre, tanging telepono at mga pampaganda lamang ang kanilang nakita dahil ang recording device ay nakatago sa ilalim ng bag. Pinasok nila ako sa loob. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay nagpahatching sa akin. Sa gitna ng bodega ay may na katambak na kahoy. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang lalaki na may edad 60 taon na may suot na leather jacket ang nakaupo sa isang lumang upuan. Ang malaking sugat sa kaniyang mukha mula sa kaniyang mata hanggang sa kaniyang baba ay nagpakita ng kaniyang kalupitan. Gaya nga ng inaasahan mula sa anak ng aking kaaway. Malapit ng manganak pero naglakas loob na pumunta rito ng mag-isa. Ang tapang mo ay katulad ng sananay mo noon. Sabi ni Vince Cruz habang dahan-dahan pumapalakpak. Sumandal ako sa isang malaking poste ng kahoy para tumayo ng maayos. Vince Cruz, bakit mo ako pinapunta rito? Huli na si Daniel ng kakpulis, sira na ang plano mo. Napatawa si Vince Cruz ng may kalupitan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Sira ang plano ko? Akala mo ba ang batang si Daniel ang buong plano ko? Isa lang siyang aso na kinuha ko sa kalye,
Pinag-aral ko, binalutan ng mamahaling suit, at ipinasok sa Imperial Land Holdings. Ang kaniyang misyon ay ang paibigin ka, pakasalan ka, at tahimik na kunin ang pera ng kumpanya para sa akin. Huminto siya sa harap ko nang may galit sa kaniyang kakmata. Ngunit ang tangang iyon ay naging masyadong masiba sa pera. Sabi ko sa kaniya ay maging mabuting asawa muna. Kapag nanganak ka na, gagawa ako ng paraan para patayin ka. Tulad ng ginawa ko sa nanay mo 20 taon na ang nakalipas. Ngunit nagmadali siya sa kaniyang kabit na si Christina at gumawa pa ng panloloko sa insurance na 35 milyong pesos sa kaniyang sariling nanay. Dahil sa kaniyang katangahan, nalaman ang lahat ng bagay na sumira sa aking plano sa loob ng 10 taon. Inamin mo, Ray, 20 taon na ang nakalipas, ikaw ang sumira sa preno ng sasakyan na pumatay sa nanay ko. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo, pilit na pinipigilan ang matinding sakit ng tiyan. Oo, ako nga ang gumawa niyon, sigaw ni Vince Cruz. Kinuha ng ama mo ang kumpanya ko at sinira niya ang buhay ko. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Pumanaw ang nanay mo na nagdulot sa kaniya ng matinding sakit at ngayon ay ikaw naman. Pinapunta kita rito hindi para makipag-usap, kundi para maging hostage. Sa tingin mo ba ay pipiliin ng ama mo ang kaniyang kumpanya o ang buhay mo at ng apo niya na isisilang pa lang? Huminga ako ng malalim at pinindot ang emergency button sa aking bag. Vince Cruz, sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Ang kakpulis ay, bago ko pa matapos ang aking salita, isang masamang pangyayari ang naganap. Mula sa likod ni Vince Cruz, ang isa sa kaniyang mga tauhan ay biglang kumuha ng baril at itinutok ito sa kaniyang ulo. Pasensya na, Boss Vince. Bago hulihin si Daniel ay sinasiya na niya sa akin ang lahat. May tinago siyang 70 milyong pesos sa ibang account. Sabi niya, kapag pinatay kita, mapupunta sa akin ang lahat ng perang iyon. Sabi ng lalaki nang may masamang ngiti. Natigilan si Vince Cruz, hindi niya akalain na ang aso na kaniyang pinalaki ay gagamit ng pera para ipapatay siya. Si Daniel, kahit malapit ng makulong, ay gumamit pa rin ng maruming pera para sa paghihiganti. Naglakas loob kang kalabanin ako. Sigaw ni Vince Cruz habang mabilis na tumalikod at kumuha ng kutsilyo. Bang! Ang tunog ng baril ay sumira sa katahimikan. Naurong si Vince Cruz habang hawak ang kaniyang balikat na may dugo. Ang iba pang mga tauhan sa loob ng bodega ay nagsimulang mag-away at magbarilan ng walang pakundangan. Ang bodega ay naging isang madugong lugar. Patayin ninyo ang babaeng iyan! Huwag ninyo siyang hahayaang makatakas. Sigaw ni Vince Cruz habang hawak ang kaniyang sugat at lumalapit sa akin. Sa gitna ng gulo, isang bala ang tumama sa kahoy malapit sa aking ulo na nagdulot ng mga piraso ng kahoy na tumama sa aking mukha na nag-iwan ng sugat. Ang sakit ng aking tiyan ay naging napakatindi. Napakaitim ng aking pakiramdam habang napaluhod ako sa sahig. Tulungan mo ako, ang anak ko. Sabi ko habang pilit na gumagapang sa likod ng isang malaking kahoy. Si Vince Cruz, na may galit na kakmata ay nakalapit na sa akin. Itinutok niya ang kaniyang kutsilyo sa akin. Kailangan mong mamatay! Kailangan ninyong mamatay ng ama mo! Itinaas niya ang kaniyang kamay. Ipinikit ko ang aking kakmata at hinawakan ng mahigpit ang aking tiyan para protektahan ang aking anak. Bang! Isang malakas na tunog ng baril ang narinig, ngunit ang kutsilyo ni Vince Cruz ay hindi tumama sa akin. Natigilan siya sa hangin. Lumaki ang kaniyang kakmata at bumagsak siya sa sahig. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang malalakas na ilaw ng sasakyan. Si Mang Tomas at ang kakpulis na may mga baril ay mabilis na pumasok sa loob. Mga pulis ito! Ibaba ninyo ang inyong mga sandata at itaas ang inyong mga kamay. Ang mga masasamang tao sa loob ay sumuko na dahil sa takot at sugat. Mabilis na lumapit sa akin si Mang Tomas na may takot sa kaniyang mukha. Senyorita, maayos po ba kayo? Iminulat ko ang aking kakmata. Nakita ko si Vince Cruz na pinapaspasan na ng kakpulis habang may dugo sa kaniyang balikat. Tumingin siya sa akin nang may galit bago tuluyang sumuko. Ang katarungan ay tuluyang dumating pagkatapos ng 20 taon. Mang Tomas, sabi ko habang pinapawisan ng malamig. Pumutok na po ang panubigan ko. Dalhin ninyo ako sa ospital ngayon din. Isang mainit na tubig ang lumabas na nabasa ang aking damit buntis. Tila alam ng aking anak na tapos na ang dilim at ang mga kaaway ay nagbayad na, kaya gusto na niyang lumabas para makita ang liwanag. Tumawag kayo ng ambulansya ngayon din, sigaw ni Tomas sa loob ng bodega.
Binuhat niya ako patungo sa ambulansya, kasabay ng tunog ng sirena. Tumingin ako sa langit na unti-unting lumiliwanag. Ang madilim na nakaraan, ang masasamang plano ni Daniel, ni Teresa, ni Cristina, at ni Vince Cruz ay tuluyang nabaon sa likod ng lumang pinto ng bodegang iyon. Ang laban ay natapos na nagbukas ng isang bagong simula na puno ng pag-asa. Ang malakas na iyak ng isang sanggol ay sumira sa katahimikan ng VIP room sa St. Luke's Medical Center. Iminulat ko ang aking kakmata nang may matinding pagod sa aking buong katawan. Maingat na pinutol ng doktor ang pusod at inilagay ang maliit at pulang sanggol sa aking dibdib. Isang napakalusog na sanggol na babae na nagkakahalaga ng 3.2 kilo. Congratulations, senyorita. Maayos po kayong dalawa ng inyong anak, sabi ng doktor nang may malambot na boses. Umiyak ako habang may luha sa aking kakmata at niyakap ang aking anak para maramdaman ang kaniyang tibok ng puso. Ang aking ama ay nakatayo sa tabi ng kama habang may luha rin sa kaniyang kakmata habang hawak ang aking kamay. Ang lahat ng gulo, ang kaktunog ng baril, at ang dugo sa bodega sa Bulacan ay tuluyang naglaho na napalitan ng katahimikan. Hinalikan ko ang kaniyang noo at pinangalanan ko siyang Ani. Kami ng aking anak ay muling nabuhay. Simula ngayon, ang buhay mo ay mapupuno lamang ng liwanag at hindi mo na kailanman mararanasan ang kasamaan ng mundong ito. Lumipas ang 3 buwan, dumating ang tagsibol sa Maynila na nagdala ng magandang araw pagkatapos ng madilim na taglamig. Ang malaking bulwagan sa pinakamataas na palapag ng Imperial Land Holdings ay napakaraming tao ngayon. Sa ilalim ng magagandang ilaw, ang kak-shareholder at kak-mamamahayag ay nagtipon-tipon. Ngayon, ang taunang pagpupulong ng kak-shareholder, at ito rin ang araw kung kailan opisyal na ibibigay ng aking ama ang kumpanya sa akin bilang nag-iisang tagapagmana. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado, hindi na ako ang asawang mukhang pagod na may suot na dumi mula sa kusina. Suot ko ngayon ang isang magandang puting suit na nagpapakita ng aking magandang anyo. Ang aking buhok ay maayos na nakatali, may suot na pulang lipstick sa aking mga labi, at kalmado akong tumingin sa buong bulwagan. Nang magsasalita na ako, biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap-usap. Pumasok si Daniel kasama si G. Torres, ang dating vice-presidente ng kumpanya, na nakipagsabwatan kay Vince Cruz noon pa. Sobrang payat na ni Daniel, may mga itim sa kaniyang mga mata, at may mga balbas sa mukha. Kahit na may suot siyang mamahaling suit, mukha pa rin siyang asong naghahanap ng kaniyang huling pagkakataon. Dahil sa tulong ng pera ni G. Torres, at ng natitirang tauhan ni Vince Cruz, pansamantalang nakalaya si Daniel habang naghihintay ng paglilitis. Galit sila dahil nabigo ang kanilang plano na makuha ang Imperial Land Holdings, kaya ginamit nila ang kaniyang pagiging legal na asawa ko para hingin ang kalahati ng aking kak-share bago opisyal na magsimula ang aming divorce sa korte. Sandali lang, huminto kayong lahat. Kinuha ni Daniel ang mikropono mula sa isang security guard at itinuro ang kaniyang daliri sa akin sa entablado. Ang pagpupulong na ito ay hindi legal. Si Isabela ay asawa ko pa rin sa ilalim ng batas. Ang bilyon-bilyong pesos na kayamanan at ang kak-share na kaniyang hawak ay bahagi ng aming conjugal property habang kami ay kasal. Hinihiling ko na i-freeze ang kaniyang karapatan sa kumpanya hanggang sa matapos ang paghahati ng aming ari-arian sa korte. Si G. Torres sa tabi niya ay sumang-ayon din. Tama iyan. Hindi maaaring ibigay ang Imperial Land Holdings sa isang babaeng may usapin sa batas at may hindi matatag na isip. Maapektuhan nito ang pera at interes ng lahat ng shareholder rito. Ang buong bulwagan ay naging maingay. Ang mga ilaw ng kamera ng mga mamamahayag ay patuloy na sumisikat. Ang aking ama na nakaupo sa unang linya ay kalmadong uminom ng kaniyang tiyanang may ngiti. Alam niya na inihanda ko na ang lahat ng bagay para sa huling tagpong ito. Hindi nagbago ang aking mukha at hindi ako naapektuhan ng ingay. Dahan-dahan kong tinapik ang aking kakdaliri sa lamesa at ngumiti kay Daniel. Director Daniel, hindi mo pa rin tinatanggal ang ugali mo na magsalita ng wala sa katwiran at magpasikat gamit ang huwad mong pride, no? Sumenyas ako sa aking assistant para buksan ang screen sa likod ko. Sa malaking screen ay biglang ipinakita ang lahat ng mga ebidensya ng ilegal na paglilipat ng pera mula sa kumpanya ni Vince Cruz patungo sa account ni Daniel sa ibang bansa. Ang accident insurance contract na 35 milyong pesos
na may pirma ni Daniel kung saan si Teresa ang nakasiguro, ang recording ng pag-amin ni Olivia, at ang pinakanakakagulat ay ang malinaw na video mula sa CCTV ng ospital, kung saan nakikipag-usap si Daniel sa ka-clone shark para magpanggap na caregiver at sadyang itulak ang kaniyang sariling nanay sa banyo. Ang buong bulwagan ay nagulat sa takot. Si G. Torres ay napanganga at basang-basa ng pawis ang kaniyang noo. Sa huli, ipinakita sa screen ang isang dokumento na may tatak mula sa notaryo publiko. Ito ang prenuptial agreement na nagpapatunay na walang conjugal property na pinapirmahan ko kay Daniel. 3 taon na ang nakalipas sa ilalim ng dahilan na ito ay mga papel para sa pagbili ng bahay. Conjugal property? Binigkas ko ang bawat salita ng may lakas sa speaker. Daniel, tingnan mo ito ng maayos. Simulat sa pool ay pumasok ka sa kasal na ito nang walang kahit ano kundi ang kasamaan ng iyong puso, kaya sa pag-alis mo ay huwag mong asahan na makakakuha ka kahit ₱1 mula sa Imperial Land Holdings. Ang mukha ni Daniel ay biglang nawalan ng kulay. Ang kaniyang kayabangan kanina ay tuluyang naglaho. Si G. Torres naman ay nanginginig na ang kakbinti at dahan-dahan na urong patungo sa pinto para tumakas, ngunit huli na ang lahat. Narinig na ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng gusali. Bumukas ang pinto ng bulwagan at pumasok ang kakpulis na may kaksandata. Direkta silang naglakad patungo kina Daniel at G. Torres. Daniel G. Torres, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto dahil sa panloloko, pagnanakaw ng pera sa kumpanya, at embezzlement sa Imperial Land Holdings. At para kay Daniel, mayroon ka ring kaso ng sadyang pagpatay laban kay Teresa. Sabi ng opisyal habang itinataas ang warrant bago inilagay ang mga posas sa mga kamay ni Daniel. Lumuhod si Daniel sa sahig huwang umiiyak sa takot at tumingin sa akin. Isa, nagkamali ako. Pinilit lang ako ni Vince Cruz. Pakiusap ni respeto mo ang 3 taon nating pagsasama at ang ating bagong silang na anak. Sabihin mo sa papa mo na patawarin ako. Ayokong mabulok sa kulungan. Isa, pakiusap. Dahan-dahan akong bumaba ng entablado. Ang aking puting suit ay dahan-dahan sumunod sa aking galaw. Huminto ako sa harap niya at tiningnan siya ng may dumi sa aking kakmata na parang nakatingin sa isang uod. Respeto? Noong nakikipagsabwatan ka sa aking kaaway para sirain ang pamilya ko? Nirespeto mo ba ako? Noong pinipilit mo akong maglingkod sa nanay mo habang buntis para gamitin ang pera ng kumpanya para sa kabit mo gamit ang dugo ng nanay mo, nirespeto mo ba ako? Gusto mong malaman ang katapusan ng mga masasamang tao, Daniel? Ngumiti ako nang may lamig at sinabi ang kaniyang katapusan. Si Christina, ang kabit mo, nang malaman niya na wala ka ng pera at may kaso ka, ay agad na nagpalaglag ng bata. Kinuha niya ang lahat ng pera at kakpeking bag na binili mo at sumama sa isa pang peking mayaman, ngunit ngayon ay mayroon din siyang malaking utang dahil sa lalaking iyon. Ang kapatid mo naman na si Olivia, dahil sa takot sa ka-loan shark sa utang na ₱7 milyong, ay tuluyan nang nawalan ng bait. Ngayon, ay palagi siyang nakikitang palaboy-laboy sa ilalim ng tulay habang naghahanap ng basura at nagsasalita tungkol sa ₱35 milyong. At ang nanay mo naman na si Teresa, na palaging mayabang, ay nakahiga ngayon sa isang pampublikong ospital na walang kahit sinong pamilya ang nag-aalaga sa kaniya habang siya ay gulay na. Ito ang karma na dapat tanggapin ng pamilya mo. Hindi, hindi, sigaw ni Daniel sa takot habang umiiyak ng husto sa sahig. Kinaladkad siya ng 2 pulis paalis ng bulwagan habang naririnig ang kaniyang kakiyak na iniwan ng mga tao na nagpapalakpakan ng may kasiyahan at ang kakilaw ng kamera ng kakmamamahayag. Isinarado muli ang pinto ng bulwagan na nagbalik ng katahimikan sa loob. Naglakad ako ng may matatag na mga hakbang patungo sa entablado. Sa unang linya, hawak ng yaya si Annie na mahimbing na natutulog ng may kapayapaan sa kaniyang mukha. Ngumiti ako ng may pagmamahal at tumingin sa harap ng bulwagan. Mga shareholder, Papa. Sabi ko ng may malakas ngunit malambot na boses. Ako si Isabella, ang bagong chairman ng Imperial Land Holdings. Simula sa araw na ito, ang isang bagong simula na malinis at matatag ng ating kumpanya ay opisyal nang magsisimula. Sa labas, ang araw sa Maynila ay napakaliwanag na nag-alis sa lahat ng mga ulap. Nakadaan ako sa madilim na impyerno ng pagtataksil, pilit na pinatibay ang aking sarili para mabuhay. Ngayon, hawak ko na ang kapangyarihan para protektahan ang aking pamilya
at mamuhay ng may karangalan na hindi kailanman susuko sa kahit kanino.